Ang tunay na pag-ibig daw ay kung kailan ang dalawang puso ay naging isa na lang ang ritmo ng tibok at naging bulag sa uri, sa mga pangalan ng mga kategorya at katangian, at dahil maraming nilalampasang balakid ay walang katapusan. At siyempre, walang kapares, walang katumbas. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa dalawang tao na magsisimula bilang magkaibigan at napunta sa tinginan na malaliman. Oo, alam kong iniisip ninyo, ano yan, love story na naman? Na nagsimula as friends? Boring. Bago mo ilipat yan. At kung ayaw mong masaktan. Okay, hindi ito pangkaraniwan, hindi araw-araw na nakikita natin ang nabubuong pag-iibigan ng dalawang babae. Tuwing nakakarinig daw tayo ng pag-ibig ng mga lesbyana, ang una sumasagi sa isip, lalo na ng mga kalalakihan, ay ang mga pisikal na ugnayan lamang. Ang hindi pinag-uusapan ay ang mas maigting na koneksyon ng dalawang kaluluwa. At mas bihira yun, Kahit sino maaring magkaroon ng pisikal na koneksyon. Pisikal. Pero yung dalawang kaluluwa, as in. Sa mga tulad nila ay hangad lamang ang isang lipunan na bukas ang isipan at bukas ang pangunawa. Isang lipunan na malaya sana sa diskriminasyon at panghuhusga. At kadalasan yung mga kwentong ganito na binibigay sa atin ng popular na kultura sa dalawang pareho ang kasarian. Bakit kailangan kadalasan punong-puno ng trahedya, mabigat, puno ng pighati at drama? Hindi ba? Pero sa sinulat ni Vincent Manrique, ang kwento natin ngayon ay masaya. Simulan na po natin ang kwento dito sa Sana Lord na pinamagatang Eva Loves Eva. Alright, team. May malaking kliyente tayong paparating, ha? And I need two of my best ladies on this, okay? Alice, Violet, okay? Naintindihan nyo? Sure, boss. Ano Okay. bang project to? Best ladies? Interesting choice, Boss Randy. Exactly. Kayong dalawa ang mag-handle ng launch campaign. Big client ito, so wag nyo kayo papahiya, okay? I guess, mapapadalas ang pagkikita nating dalawa, Violet. Shake hands? Let's hope you can keep up, Alice. For now, ayoko makipag-shake hands sa'yo. Okay. Confident ka, ha? Pero I like it. Challenge accepted. Be careful what you wish for. Baka mapa-attach ka sa akin. I don't think mangyayari yan anytime soon. I have my standards. Standards, huh? Well, let's see how this project plays out. Good luck. Ladies, focus, okay? Ayusin yung presentation. Tight ang deadline, kaya sama-sama tayo magtrabaho, okay? We'll make it work, Boss Randy. Tama, Violet? Oh, we'll be perfect together. Paano ba natin nagawang pumayag na mapunta lang sa ating dalawang to? Ang hirap nito, Nag-enjoy ka naman, admit it. Gusto mo lang may kasama kang maganda. Feeling mo, ikaw lang maganda? Excuse me, damputin mo sa second floor ang kilay ko. Feeling? Girl, alam ko. Look at me. Duh! Hinagod mo pa ng kamay mong buhok mo. Kainis ka. Sobrang confident mo. Nakakahawa. Exactly. Confidence is sexy. Sabi nga nila, fake it till you make it. Pero sa case ko, it's all natural. Taas ng lipad mo? Baka kasi wala pang nakakakilala sa true me.
Curious ka ba? Hala, Violet. Work na tayo, please. Hindi matatapos ang campaign na to kung hindi natin gagawin. Okay. Boring ka pala. Sige, Miss Serious. Pero, don't fall for me, ha? Sino ba nagsabing gusto kita? Excuse me, may boyfriend ako so I'm not available. Pakialam ko sa boyfriend mo. Salamat sa libre, Violet. Hala, libre agad. Ang cheap naman ang date natin. Date? Hoy, hindi to date. Kung date nga, gusto mo ba? Ano ba yung tanong mo? Parang ang weird. Wala lang, curious. I think bagay tayong dalawa. Alam mo, Violet, ang hilig mong mag-flirt. Nakakapagod kang kausap minsan. Ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo na taken na ako? Dapat nga magkasama kami ni Lance ngayon kung hindi lang dahil sa project na binigay sa atin ni Boss Randy. Kung nakakapagod akong kausap, ba't hindi ka umaalis? Aminin mo na, you enjoy my company. At saka, hayaan mo maghintay sa'yo yung boyfriend mo, no? Kung totoong mahal ka nun, magtsatsaga yun. Fine. Magaling kang kausap. Happy ka na? Almost. Pero mas happy ako kung... Stop! Violet, tama na. Nakakainis ka. Sabi ko nga, taken na ako, so asa ka. Okay, kain na tayo para makauwi na. Anyway, Sabado naman bukas so okay lang na napuyat tayo tonight. Siguradong magugulat si Lance. Hindi niya alam na pupunta ako rito sa apartment niya. Ang alam niya, mamayang hapon pa kami magkikita. Mabuti na lang at may susi ako ng apartment niya. Sabi niya naman kasi pwede akong pumunta rito anytime eh. Though sa 3 taon kaming magkarelasyon, 2 beses pa lang akong pumunta rito. Pero alam naman niya ang pagpunta ko noon. Siya mismo nagsabi na pumunta ako. Ngayon lang talaga ako pupunta na walang pasabi sa kanya, kaya alam kong magugulat siya. Ayan, bukas na yung pinto. Papasok na ako. Pupuntahan ko siya sa kwarto niya. Malamang tulog pa yon. I know him. Hindi siya natutulog ng maaga, kaya for sure, naghihilik pa yun ngayon. Surprise! Lance? Gising ka na? Ano to? Sino yung babae sa kama mo? Alice? Anong ginagawa mo rito? Let me explain. Ano let me explain? Explain mo mukha mo at ikaw namang babae ka? Halika rito! Ang lakas ng loob mo! Dito pa talaga kayo nagkalat sa lugar na pwede kong makita ang kababuyan nyo! Okay na ba? Babae ka! Aray! Bitawan mo ako! Bitiwan! Kakalbuhin kitang malandi ka! Alice, tama na! Huwag kang mag-iskandalo dito! Lance! Tulungan mo ako! Amasona na to! Amasona pala ha! Pas ipapakita ko sa'yo pagka-amasona ko! Etong sa'yo! Ang sakit! Anong ginawa mo sa mukha ko? Diyos ko, ilong ko! Bakit tumabing yung ilong ko? Kakapagawa ko lang na to 6 months ago! Pasalamat ka at yan lang ang ginawa ko sa'yo. At ikaw naman, Lance! Kahit kailan hindi ko naisip na magagawa mong lokohin ako. Pero magsama kayo ng babae mo. Ang cheap mo! Kukuha ka lang din pala ng kabit. Retokada pa! Sandali naman, Alice! Hayaan mo naman ako magpaliwanag! At ano pang ipapaliwanag mo, ha? Bibilugin mo lang ang ulo ko para patawarin kita. Huwag na! Total mo ka nag-e-enjoy ka naman sa retokadang yan. E di magsama kayo! Break na tayo! Akala mo iiyak ako? Hindi! Hindi ko pang hihinayangan ng 3 taon, Lance. Goodbye!
Anak, tumigil ka na sa kakaiyak mo dyan. Ikaw naman ang nakipag-break, hindi ba? Paano hindi ako makikipag-break, Nay? Huling-huli ko sila ng babae niya. Nakakahiya! Habot-habot silang magkasama sa kama. Yun naman pala eh. Ano pang iniiyak-iyak mo dyan? Hindi mo dapat iyakan ng isang lalaking manloloko. Pero mahal ko si Lance, Nay. 3 taon! 3 taon ko siyang boyfriend. Akala ko nga kanina masusurpresa ko siya dahil pumunta ako sa apartment niya na hindi niya alam. Pero imbes na siyang masurpresa, ako pala. Ang sakit, Nay. Anak, lahat ng sugat ay masakit. Pero lahat din naghihilom. Kailangan mo lang ng oras para gumaling ang lahat ng sakit na nararamdaman mo. Mahal mo siya, oo. Pero dapat ba siyang pagbigyan ng pagmamahal mo? Mahal ko talaga siya, Nay. Siguro, kung pupunta siya rito at kausapin niya ako at mag-sorry siya, patatawarin ko siya, Nay. Hindi ko sasaklawan ng puso at isip mo, pero sana pag-isipan mong mabuti bago ka gumawa ng mga desisyon. Kung nagawa kang lokohin ni Lance ngayon, magagawa ka niyang lokohin ulit. Baka nga hindi lang ngayon ang unang beses na niloko ka niya eh. Baka dati pa, ngayon mo lang nahuli. Alice, may naghahanap sa'yo, nandun sa reception. Sino raw? Lance daw? Di ba Lance ang pangalan ng boyfriend mo? Sige, pupuntahan ko na lang. Salamat, Benji. Okay. Ba't ang aga naman yata ng pagdalaw ng boyfriend mo? Porque hindi lang kayo natuloy magkita nung Friday night, sinugod ka agad dito sa office? Mamaya na tayo mag-usap. Pupuntahan ko lang sandali sa reception. Okay. Palayasin mo agad yan at marami pa tayong gagawin. Pabayaan mo nga silang dalawang makapag-usap. Boyfriend naman pala ni Alice yun eh. Tayo naman mag-usap dito habang wala pa si Alice. Bakit, Benji? Magpapalipad hangin ka na naman? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ako nakikipagrelasyon sa lalaki? Wala akong balak. Wala sa plano ko. Hindi ngayon, hindi bukas. Kaya kalimutan mo na lang ang balak mo tungkol sa akin. Sakit naman nun. Di pa ako formal na nanliligaw, busted na agad. Mas okay na yun. At least hindi ka pa nag-e-effort. Hindi pa rin ganun katindi yung sakit. Basta. Kung sakaling magbago ang ihip ng hangin, nandito lang ako Sus! Huwag ka nang umasa, Benji. Okay naman tayo bilang magkaibigan eh. Huwag mo nang gawing komplikado yung sitwasyon. Alice, wala ka bang ganang kumain? Ha? Parang wala ka sa sarili. Mula pa kanina, pagkatapos mong puntahan si Lance sa reception, naging malungkot ka na at parang tahimik. Hindi ako sanay na ganyan ka. May problema ka ba? Oo, meron. May maitutulong ba ako? Gusto mong magkwento? Break na kami ni Lance. After 3 years, tapos na ang relasyon namin. Ha? Eh bakit? Nahuli ko siya nung Sabado sa apartment niya. May kasamang babae. Aww, yun na nga ba sinasabi ko sa mga lalaki? Pare-pareho talaga sila. Kaya ako, never talaga ako makikipagrelasyon sa lalaki. Okay na sa akin yung pa-date-date at saka fling. Walang seryosahan. Walang masyadong drama. Mahal ko pa rin siya. Uy, baliw. Niloko ka na nga, mahal mo pa rin. Hindi na usong martir ngayon, Alice. Nagiging bayani. Nagpapatawa ka naman, naiiyak na nga ako. Hindi kita pinapatawa, no? Pinapamukha ko lang sa'yo na yung mga lalaking manloloko ay hindi minamahal. Binabasura. Well, siya naman ang nawalan. Imagine, pakawalan ka ba naman niya? Dami mong sinasabi. O paano pala yung planong ituloy natin ang paggawa ng project natin mamaya sa condo ko? Hindi na ba natin itutuloy dahil broken-hearted ka? Tuloy, hindi natin pwedeng pagsamahin ng trabaho at personal na buhay. Hindi ko naman pwedeng idahilan kay Boss Randy na kaya hindi ko nagawa ang project ay dahil nag-break kami ng boyfriend ko. That's the attitude! Sige, ituloy natin yung paggawa ng project mamaya sa condo ko.
Huwag ka na kayang umuwi. Sobrang late na oh. Lagpas 1:00 na ng madaling araw. Hindi kita mahahatid kasi nasa talyer pa yung kotse ko. Hindi, pwede naman ako mag-grab na lang. No, I insist. Baka kung ano pang mangyari sa'yo sa daan, kasalanan ko pa. Dito ka na matulog. Hello, pareho tayong babae. At hindi ko pinangarap na maging rapist. Sira ka talaga. Ayan, sa wakas, tumawa ka rin. Napakamahal ng tawa mo ngayon, ha? Hindi ako makabili sa sobrang mahal. Sige, dito na ako magpapalipas ng gabi. Magchat-chat na lang ako kay nanay para hindi siya mag-alala. Kaso wala akong damit. Anong isusuot ko bukas sa opisina? Marami akong mga damit dyan. I'm sure kakasya sa'yo lahat ng yon. Pumili ka na lang ng gusto mong isuot. Magkasing katawan naman tayo eh. Pareho tayong sexy. Sige, salamat. Halika na, tulog na tayo. Tabi na lang tayo sa bed. Don't worry, hindi ako malikot matulog. Hindi ko na-expect na biglang magiging close tayo ng ganito. Close? Feeling ko, you're starting to like me, Alice. Aminin mo na. You're not feeling well. Kaka-break ko lang, hello. Ayoko ng gulo. Okay, sabi mo eh. Tulog na tayo. Good night, Alice. Good night. Ang aga mo namang nagising. Anong ginagawa mo rito sa kusina? Good morning, Sleeping Beauty. I made coffee. You're welcome, ah. Ito, tikman mo. Salamat. Pagkatapos mong magkape, maligo ka na at papasok pa tayo sa opisina. Masarap tong kape mo, ha? See? Perfect wife material pala ako. Sabi mo fling-fling ka lang. Saan ang galing yung wife material na yan? Malay mo. Baka ako na pala ang papalit kay Lance sa puso mo. Malabo yun. Bakit malabo? Baka takot ka lang. Violet, tama na nga. Ang aga-aga pa para mang-asar ka. Tignan mo to, pinagtatawanan pa ako. Alice, Violet, mauna na akong umuwi ha. Kayo nang bahala magsara nitong office. Benji, sabay na tayo lumabas. Yes, sir. Magliligpit lang po ako ng kalat dito sa table ko. Okay, sige. Hintayin kita dito sa reception ha. Ladies, umuwi na kayo agad ha. Huwag na magpagabi. Yes, Boss Randy. Ingat, Boss Randy. Benji, bilisan mo na yan. Hinihintay ka ni Boss Randy, oh. Oo, tapos na po. Parang kulang na lang. Taboy mo ko, ah. Hindi naman sa ganun, pero parang ganun na nga. Para kayong aso't pusa. Baka sa huli, kayo pala talagang magkatuluyan. Ew. Maka-iyo naman to. If I know, kinilig ka sa sinabi ni Alice. Osak ka. Maasa ka rin. Bye, ladies. Bye, Benji! Tapos na bang presentation mo? Baka pag ikaw nag-present, puro drawing ang makikita ng client. Grabe ka! I'm deeply offended, ha? Ako pa nga itong nagbibigay ng creative genius dito, tapos ako pang pagbibintangan. Creative genius? Puro ka lang doodles sa notes mo. Uy, abstract art yan. Deep and meaningful. Hindi mo lang naiintindihan. Violet, minsan napapaisip talaga ako kung paano ka natanggap dito. Kasi, maganda ako. Yung beauty ko, hindi lang pang presentation, pang attract din ng clients. Ang kapal na mukha mo. Oh, huli ka. Ngumingiti ka naman. Aminin mo, Alice, natutuwa ka sa jokes ko. Hindi totoo yan. Napapagod lang ako sa kaka-ignore sa'yo. Aww, pagod ka na? Gusto mo, massage kita? Mura lang, friend rate. Naku, Violet, kung makasuyo ka, para ka nagbebenta ng promo sa mall. At least may effort. Ikaw, puro trabaho lang iniisip mo. Seryoso, mag-break muna tayo. Coffee or snack. Tara, sagot ko. Fine, pero ikaw ang bibili. Baka drawing na naman yung mabili mo. Basta pag nawala ako ng matagal, baka mamiss mo ako agad, ah. Sira, bilisan mo! Basta para sa'yo, mabilis pa ako sa 4:00. Wow, saan galing yun?
Alam mo, Alice, nakakapagod din pala yung trabaho minsan. Pero kaya ko kasi nandito ka. Nox, drama queen? Bigla ka naman naging seryoso. Hindi, seryoso nga ako. Ang saya kaya ng team natin, lalo na pag ikaw yung kasama ko. Naku, sinusuyo mo lang ako para gawin ko yung trabaho mo. Oo na, ikaw nang pinakamagaling. Pero seryoso ako. Hindi ka na ba napapagod? Minsan, pero wala naman akong choice. Pagod na ako sa mga komplikadong bagay. Sa relasyon? Hindi naman sa relasyon lang, minsan gusto ko na lang ng tahimik. Yung walang sakit sa ulo. Ako, tahimik naman ako pag gusto mo. Pero I don't think tahimik ka rin pag nandito ako. Violet, ang gulo mo. Wala kang alam kundi manggulo. Pero kahit magulo ako, gusto mo pa rin akong kasama, aminin mo. Hindi, no? Halata naman, huwag ka na mag-deny. Violet, minsan hindi ko alam kung paano kita i-handle eh. Huwag mo na lang kasi akong i-handle, Alice. Hayaan mo na lang ako na mahalin ka. Violet, kainin mo na lang yung pastry mo. Nilalamon ka na ng kakornihan mo eh. Sige, Alice. Pero tandaan mo yan. Grabe na tong project na to, pati weekend ko nasasagasaan na. O ba't nagre-reklamo ka? Hindi naman tayo nagtatrabaho ngayon. Ito nga, nanonood lang tayo ng movie. Kaya ako nagpunta rito para nga sa trabaho. Ikaw lang naman tong gustong manood ng movie eh. Tingnan mo to. Bagay sa atin. Anong bagay? Love scene yan. Tumigil ka nga dyan, manood ka lang. Ang sabihin mo, ikaw yung girl sa movie na nai-in-love sa best friend niya. Ako yung sexy leading lady na best friend. Sexy, pang kontrabida ka. Uy, ouch ha! Nakakainis ka. Pero at least, bida pa rin ako sa puso mo. Violet, manahimik ka na lang at manood. Lagi na lang ang dami mong sinasabi. Bakit? Naaasiwa ka ba kasi totoo? Umuwi na lang kaya ako, no? Mukhang hindi naman tayo magtatrabaho eh. Sa tingin mo ba, pauuwiin kita? Ha? Hoy, Alice! Laban ko laban, huwag kang mahina. Ito pang tubig babasain talaga kita. Violet, tigilan mo yan. Basang-basa na ako. Mas basa ka pa sa ulan, girl. O ano, give up ka na? Hindi ako susuko. Halika dito, Violet. Tignan natin kung hindi ka rin mabasa sa sponge na hawak ko. Ay! Madaya! Gumagamit ng props, dapat kamay lang! Kapal ang mukha mo. Sino ba kasing nagsimula nito? Hoy, hindi ko kasalanan kung cute kapag nagagalit Ano? Violet, tumigil ka nga dyan. Lasing ka ba? Magsisimula ka na naman. Hindi ako lasing. Ako lang to, charming, irresistible, at very single. Violet, minsan hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo eh. Eh di wag mo na akong gawin. Hayaan mo lang akong nandyan. Violet, tama na. Tama na? Bakit, Alice? Baka kasi nagugustuhan mo na? Hindi. Malakas lang kasi yung trip mo. Trip? Anong masama sa trip na to? Kung gusto naman kita. Violet, huwag kang ganyan. Kinakabahan na ako sa mga sinasabi mo. Bakit? Takot ka bang harapin ang totoo? Ano bang totoo? Hindi naman to dapat ganito. Pero ganito na nga. Tingnan mo ako sa mga mata. Hindi mo ba nararamdaman, Alice? Pag magkasama tayo, parang may iba. Violet, hindi ko alam. Baka nalilito lang tayo. Kung nalilito ka, bakit hindi natin alamin? Violet, wag. Bitiwan mo yung baba ko. Sabihin mo kung ayaw mo. Kung ayaw mo talaga, hindi ko gagawin. Violet, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa'yo. Eh di wag mong isipin. Hayaan mo na lang. Hayaan mo na lang maramdaman. Hahalikan ba niya ako? Mas lumalapit na yung mukha niya sa mukha ko. Alice. Violet, wag muna! Wag muna. Ibig sabihin, pwede pero hindi ngayon. Okay, hindi kita pipilitin. Pero tandaan mo, Alice, hindi mo na maitatanggi kung anong meron tayo. Sige. Violet, let's clean up.
Basang-basa na tayo pareho eh. Maglinis na tayo ng katawan at uuwi na muna ako. Ayan ka na naman eh. Iiwas ka na naman. Okay, ma'am. Clean up muna. Feelings later. Di ba si Lance yung nasa labas ng bahay niyo? Anong ginagawa niya dyan? Naku, baka mangungulit na naman. Sige na, bababa na ako. Umuwi ka na ah. Ako nang bahala sa Lance na yan. Sigurado ka? Baka magwala pa yan dyan. Subukan niyang magwala, edi ipapapulis ko siya. Okay, sige. Ingat ka. Thank you, bababa na ako. Anong ginagawa mo rito? Ba't nandito ka? Sino yung nagatid sa'yo? Office mate ko, bakit? Babae? Hindi mo na kailangang malaman. Sagutin mong tanong ko, bakit ka nagpunta rito? Gusto kita makausap. Lance, wala na tayong dapat pang pag-usapan. Tapos na tayo. Doon ka na lang sa babae mo. Mas bagay kayo. Alis ano ba? Pag-usapan natin to. Umuwi ka na. Tapos na tayo, Lance. At wala na akong balak na makipagbalikan sa'yo. Kahit ano pang gawin mo, wala na. Tapos na. The end! Oh, Alice! Nandiyan ka na pala. Nakita mo ba si Lance dyan sa labas? Opo, Nay. Matagal na po ba siya doon? Aba mga bandang 6:00 ko siya nakita ron. Pinapapasok ko nga ayaw namang pumasok. Hihintayin ka na lang daw niya doon. Nasaan na siya? Pinauwi ko na po. Gustong makipag-usap ayoko na. Hindi na po ako magsasayang ng kahit isang araw na kasama siya. Aba mabuti naman. Sang-ayon ako sa'yo. Mas mapapanatag ang loob ko kung hindi na kayo magkakabalikan noon. O siya, kumain ka na ba ha? May pagkain sa kusina. Kumain na po kami ni Violet, yung kaopisina ko na kasama ko dun sa bagong project namin. Sige. Papasok na ako sa kwarto ha? Ikaw na magpatay ng mga ilaw bago ka matulog. Opo, Nay. Alam mo, Alice, hindi ka na dapat nagtataka kung bakit palagi kang dito natutulog. Baka mamaya, mag-apply ka na ng permanent residency. Baka ikaw ang may gusto. Kailangan mo ng kasama dito para hindi ka na lonely. Alice, girl, don't forget. Independent ako. Pero kung ikaw ang kasama ko, okay lang naman na mawalan ako ng independence. Naku, Violet, ang landi mo talaga. Parang hindi ka nauubusan, no? Siguro kasi ikaw ang inspirasyon ko. Pagod na ako maghanap ng the one Baka nandyan na pala sa harap ko. Ang galing mo talaga sa lines. Dapat yata writer ka na lang Lines? Hindi to lines. Galing to dito. Seryoso ako, Alice. Violet, wag kang ganyan. Alam mo, nakakalito ka na minsan. Ako? Nakakalito? Ikaw kaya? Lalo na pag ganyan ka. Nakaupo sa harap ko, suot yung oversized sweater na yan. Alam mo bang nakakaasar ka sa ganda? Ano? Violet, ano ba? Sweater lang to. Fine, sweater lang, pero bagay sa'yo kahit ano. Kahit wala. Violet, bastos ka! Sorry na, pero kita mo, namula ka na naman. Nakakatuwa ka, Alice. Minsan, gusto kitang ibuli sa landi ko. Alam mo, Violet, kaya siguro maraming lalaki ang nai-inlove sa'yo. Ang bilis mo mang-akit Pero ikaw lang gusto kong akitin. At least, ikaw lang ang nagpapahirap sa akin ngayon. Violet, baka naman, kasi hindi tayo dapat ganito. Dapat yung project yung pinag-uusapan natin, hindi ganito. Sino ba nagsabing hindi pwede, Alice? Ang tanging mahalaga lang naman kung ano yung nararamdaman natin. At ano bang nararamdaman mo? Ikaw, Alice. Ikaw ang gusto ko.
Alice, guess who brought lunch para sa favorite coworker ko? Si Violet na mahilig manggulo? Tama ka, pero mas gusto ko yung part na favorite coworker. Violet, seryoso ka ba? Hindi ka ba nagsasawa sa kakalandi? Ouch ha? Akala ko ba gusto mo rin ako? Ano, Violet? Shh! Baka may makarinig. Bakit ayaw mong may makarinig? Kinakabahan ka yata? Baka kasi mahuli tayo na may something? Violet, trabaho to. Wala tayong something. Wala? Sigurado ka? Violet, tama na. Sa office pa talaga? Fine. Sige, professional tayo. Pero mamaya, dinner, treat kita. Kulit mo talaga. Ayoko nang kumontra. Good girl. Basta, tuloy tayo mamaya. Ladies, kumusta na ang new project natin? Huwag mo nang isipin yun, Boss Randy. Sigurado na yun. Sigurado ka, Violet, ha? Sure na sure. Alam mo, Alice, ang sarap mo tingnan pag relaxed ka. Hindi ka tulad sa office, palaging nagtatago. Violet, wag kang ganyan. Ganyan? Gusto mo ba talagang wag akong ganyan? Kasi minsan hindi ko na alam kung laro lang ba to o totoo na eh. Alice, hindi ako naglalaro. Hindi ito fling. Hindi kita iniisip na laro. Violet, Totoo to, Alice. Hindi mo ba nararamdaman? nararamdaman ko pero natatakot ako eh. Akin ang kamay mo. Hahawakan ko. Huwag ka matakot. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Sabi ko sa'yo, malapit ng umulan, dapat nakinig ka sa akin. O, sumiksi ka dito sa payong para magkasya tayo. Ewan ko ba naman kasi sa trip mo eh, pwede namang sumakay. Kung bakit mas gusto mong maglakad na lang, ano pang silbi ng kotse mo kung hindi gagamitin? Mas sweet nga kasi kapag ganito. Minsan napapaisip ako kung ba't ka ganito eh. Ganito ako kasi ikaw ang kasama ko. Violet, Huminto ka sa paglalakad, Alice. Tingnan mo ako sa mata. bakit? Mababasa tayo. Okay lang na mabasa tayo ng ulan. Basta tayo na lang, Alice. Tama ng pagdududa. Bakit ba kasi ako, Violet? Marami naman dyan. Wala akong pakialam sa iba. Ikaw lang ang gusto ko. Paano kung nagkamali ka? Minsan, pag puso ang pumili, walang mali. Kung nasaktan ako. Hindi ko kayang saktan ng taong gusto ko. Pero parang ang bilis lang ng lahat eh. Minsan, ang mga bagay na tama, kahit mabilis, hindi mo kailangang pigilan. Baka magsisi tayo balang araw. Ang pinagsisisihan lang ng tao ay yung mga bagay na hindi niya sinubukan. Pwede ba talaga to? Ba't tayo? Hindi lang pwede. Dapat. Violet, huwag mo akong lolokohin ha. Hindi kita lolokohin. Hayaan mo lang akong mahalin ka. Magtitiwala ako. Muli, hindi kay Lance, kundi sa'yo. Payagan mo kung halikan ka. Dito, sa kalye? Oo. Proud ako na akin ka na. Wala akong paki sa iba. Sige. Eto. Bubuelo na. Nako! Ano ba naman yung phone mo? Ang laking istorbo. Sorry. Next time, sisiguruhin kong naka-off ang phone mo para walang istorbo. Basta wala nang bawian, ha? Masayang masaya ako dahil finally, tayo na. Lance,
Ikaw pala. Magandang gabi po, Nanay Gilda. Nandyan po ba si Alice? Gusto ko po sana siya makausap eh. Nasa loob. Halika, pumasok ka muna. Tatawagin ko. Sige po. Maupo ka muna dyan, Lance. Maraming salamat po ah. Alice! Anak! Lumabas ka muna riyan at nandito si Lance. Gusto ko raw makausap. Anak, puntahan mo si Lance sa sala at mag-usap kayo na maayos. Opo, Nay. Alice! Salamat at lumabas ka. Flowers for you. Salamat, pero sana inialay mo na lang to sa simbahan. Alice, please. Pakinggan mo lang sana ako. Lance, ilang ulit ko bang dapat sabihin sa'yo na wala na tayong dapat pag-usapan? Alice, 3 years tayo magkasama. Kaya naman siguro nating ayusin to. Teka, may kumakatok. Bubuksan ko lang yung pinto. Violet? Ba't napasugod ka rito? Hindi mo ba ako papapasukin? Pasok. Oh, nandito pala siya. Kararating lang niya. Ba't nagpunta ka dito, Lance? Mukhang ayaw na ni Alice sa'yo. At ikaw naman, sino ka at bakit ka nandito? Bakit mo ipinulupot ang mga braso mo sa baywang ni Alice? Kasi, dito siya masaya. Alice, totoo ba to? Ito na ba talaga ang bagong gusto mo? Oo, Lance. Siya na ang gusto ko at wala kang pakialam. Sa kanya? Sa isang babae rin? Alice, hindi mo ba naisip kung ano sasabihin ng mga tao? Hindi namin kailangan ng opinion mo o ng kahit na sino. Si Violet ang pinili ko, Lance, at hindi ko pinagsisisihan yun. Eh di magsama kayo! Kaya mo pa ba? Kaya ko, basta nandyan ka. Mabuti at nakaalis na ang 2 bisita mo. Ngayon, tayong 2 naman na mag-usap, Alice. Nay, ano pang pag-uusapan natin? Pasensya ka na pero narinig ko ang pag-uusap nyo kanina. At malinaw kong nalaman na karelasyon mo yung babaeng dumating kanina. Nay, Kailan pa, Alice? Wala kang nasabi sa akin na iba na pala ang hinahanap ng puso mo, anak. Sinabi ko sa'yo sa bawat desisyong gagawin mo, pag-isipan mong mabuti. Anong nangyari? Bakit sa babae ka na nakipagrelasyon? Nay, mahal po ko ni Violet. Sana po matanggap mo. Bakit? Ipaliwanag mo sa akin, Alice. Paanong nangyari? Baka naman nagre-rebelde ka lang dahil sa ginawa sa'yo ni Lance. Kaya naisip mo na sa babae, hindi mo mararanasan ng ganon. Hindi po, Nay. Sa bawat araw na magkasama kami ni Violet, lagi niyang ipinapakita sa akin kung gaano ko kaimportante sa kanya. Lagi niya akong pinasasaya. Lagi niya akong dinadamayan. Lagi siyang nakasuporta. Baka ginagawa niya yon dahil nga may hidden agenda siya. Hindi po, Nay. Bago pa man kami magkahiwalay ni Lance, ganun ang pagtrato sa akin ni Violet. At naramdaman kong mahal ko na rin siya. Imposible. Anak, ano na lang ang sasabihin ng ibang tao? Mas iisipin ko pa po ba sila kaysa sa sarili kong kaligayahan, Nay? Ay, ewan ko. Malaki ka na at nasa tamang edad na. Hindi ko kukontrahin ang gusto mo pero hindi ibig sabihin no na sang-ayon ako sa desisyon mo. Nay, sorry po. Sana wag mong pagsisihan ang pasya mong yan. Umayos ka nga ng higa para maayos din yung tulog mo. Teka pala, anong sabi ng nanay mo? Nagalit ba?
Alam kong masama ang loob niya pero hindi naman umabot sa puntong sasaktan niya ako. Ipinaubaya niya na sa akin yung desisyong ginawa ko. Naiintindihan ko naman yung reaksyon ng nanay mo eh. Pero naniniwala ko na darating din yung araw na matatanggap din niya ako para sa'yo. Umaasa rin ako. Alice? Paano ka na lang pag nawala ako? Ewan ko, hindi ko alam. Siguro magiging loner ako. Kakain ng fries araw-araw. O ba't mo ako tinititigan ng ganyan? Kasi parang gusto kong... Ano? Parang gusto kitang... halikan. Kung gusto mo, gawin mo na. Huwag mong pigilan. Paano kung hindi ako magaling? Pwedeng-pwede ka naman mag-practice. Oh, teka. Bakit? Nakakagulat ka rin, Alice. Hindi halatang hindi ka marunong humalik. Loko ka talaga, pero... Pero ano? Ang sarap pala. Yung kiss o yung kasama ako? Pareho. Ngayon ko lang naramdaman na buo ako. Good morning, sexy! Good morning, love. I made your favorite pancakes with extra syrup. Paihakap nga. Alam na alam mo kung paano gawing matamis ang umaga ko, ah. Well, I aim to please. Isa pa, mas masarap ang breakfast pag ginawa ko yun para sa'yo. Alam na alam mo rin kung paano ako gawing espesyal. Special ka talaga sa akin, Violet. More than you'll ever know. You're mine now. Forever. And you're mine too. Gusto ko ang paraan mo ng pagsagot sa akin. Ramdam kong pinagkatiwalaan mo talaga ako ng sobra. Trusting you feels like flying. Then let's soar together, love. Napakasaya ko. Naisip mo ba kung paano tayo napunta dito sa relasyong to? Oo. Mula sa pagiging magkatrabaho hanggang sa maging magkasintahan. Hindi ko inakala, pero ngayon, parang tamang-tama lang. Pasandal naman ang ulo ko sa balikat mo. Sure. Makasama kayo parang pag-uwi sa isang tahanan. Gusto kong buuin ang kinabukasan kasama ka. Isang totoo at matibay na kinabukasan. Gawin natin yan. Magkasama. Ang bawat sandali kasama ka ay isang pagkakataon para maging mas mabuti. Ipangako natin na hindi natin nahayaang may humiwalay sa atin. Walang makakapaghiwalay sa atin, Violet. Ikaw at ako, hinding-hindi magkakalayo. Congratulations, Alice and Violet. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa inyong dalawa. Ang galing-galing niyo sa presentation kanina. Sigurado nang makukuha natin ang client. I'm so happy. Salamat sa inyong dalawa, ha? Thank you, Boss Randy. Sabi ko sa'yo eh. Sure na yon. Pinagsama mo ba naman kami ni Alice? Iniisip ko nga na lagi kayong pagsamahin eh. Gawin ko kaya kayong mag-partner sa mga susunod pa nating project. Ano tingin Okay niyo? na okay sa akin yan, Boss Randy. Sabihan niyo lang kami anytime. Good.
Alice, nahihirapan akong huminga. Ha? Teka, dadalhin kita sa ospital. Kumalma ka lang, ha? Ano bang nangyayari sa'yo? Kailan mo pa nararamdaman yan? Alice, hindi ko na kaya. Halika, aakayin kita. Kailangan makababa tayo sa ground floor nitong kondo para madala kita sa ospital. Kayanin mong lumakad, Violet. Nahihirapan akong huminga. Nawala ng bali si Violet! Tulong! Tulungan mo kami! Anak, ano bang nangyari? Si Violet po. Bigla na lang nahirapan siya huminga tapos nawalan siya ng malay. Nakausap ko na lang yung doktor kanina. Sabi niya, initial diagnosis niya kay Violet ay lung cancer. Ay, Diyos ko. Anay, natatakot ako. Ayoko mawala si Violet. Ayoko na. Ayoko. May awa ang Diyos, anak. Huwag ka mawalan ng pag-asa. May gumagaling naman sa cancer. Paano kung hindi na? Paano kung hindi siya gumaling? Ay, huwag kang mag-isip na negatibo. Dapat ang isipin mo, gagaling siya. Gagaling si Violet. Ayokong isipin na mawawala ka sa buhay ko, Violet. Hindi ko kakayanin kapag nangyari yun. Saan mo ba nakuha yung sakit mong yan? Hindi ko alam. Wala naman akong bisyo. Matagal ko nang alam tong sakit ko. Umabot na nga sa stage 4 pero hindi ako nagpakimo dahil sumubok ako ng alternative medicine. Marami akong gamot na iniinom. Hindi ko lang sinasabi sa'yo. Violet. Pero ngayon alam mo na, ang buhay hindi lagi madali pero mahal kita. Lagi kang nasa puso ko. Hindi ko kayang mawala ka. Hindi ko kayang mawala sa'yo. Mahal kita, Alice. Sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Paano ko haharapin ang lahat ng wala ka? Tandaan mo, hindi kita iiwan. Nasa puso ko ang alaala ng pagmamahalan natin. Mahal kita. Remember that, always. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagpapakatatag. Sa lahat ng sakit, ikaw ang nagbibigay sa akin ng pag-asa. Mahal na mahal kita, Violet. Di ba sabi mo hindi mo ako iiwan? Sa mundo lang ako mawawala, pero palagi akong nasa iyong alaala. Nag-aalisan na yung mga tao. Ikaw na lang yung nandito eh. Umuwi na tayo. Tara na. Oo nga naman, Alice. Huwag mo na naalalahanin si Violet. Sigurado masaya siya kung nasan man siya ngayon. Kung gusto mo siyang kausapin, kausapin mo lang siya. Hindi man siya sasagot, naniniwala ako na maririnig niya ang bawat sasabihin mo, ha? Sige na, Benji. Boss Randy. Mauna na kayo. Mamaya na lang ako. Gusto ko pang samahan si Violet dito sa bago niyang bahay. Okay, sige. Sumunod ka agad sa amin, ha? Opo, Boss Randy. Okay. Benji, halika na. Mauna na tayo. Bigyan natin ng oras si Alice para makapagpaalam kay Violet. Sige, Alice, ha? Hindi ko na alam kung paano ko paharapin ang buhay ngayong mag-isa ko, Violet. Mabuhay ka para sa akin, mahal ko. Maging masaya ka. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang pag-asa ko. Ikaw ang lahat sa buhay ko, Violet. Tanggapin mo itong mga bulaklak na hawak ko. Hindi kita malilimutan. At umaasa ako na magkikita tayong muli. Sa ngayon, pipilitin kong mabuhay para sa ating dalawa. Para sa pagmamahalang pinagsaluhan natin. Paalam, Violet.
Paalam na. Mahal ko.